Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ngayon ng update tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. May mga bagong pahayag ni Senator Escudero. Dito sa Manila Standard na balita, title, Cheese ramps up impeach preps. Pinapaapura ni Senator Escudero yung Senado sa paghahanda sa impeachment trial. Tapos dagdag pa dito, says verdict may be out by October. Hindi magtatagal. It will not last long yung impeachment trial. So, yun ang Senate President Francis Escudero has ramped up preparations for the impeachment trial of Vice President Sara, adding that a decision could already be rendered by October this year. So, inamin po ni Senator Escudero na talagang pinaghahanda niya na ang Senado para sa impeachment trial. Sabi niya, Escudero issued a special order for the organization of Senate offices that will provide administrative support to the upper chamber sitting as impeachment court. Kaya kumakalat yun sa social media, yung pinirmahan niya na special order. So, sabi niya, I think the trial won't last for more than 2 or 3 months. By the time we go on to recess in October 2025, the trial will be done and we will already be voting. Sinabi niya yan, press conference niya sa Sorsogon noong Tuesday. Okay. So, sabi ng Senate President, the trial proper will likely begin on July 29 or July 30 at the earliest after Congress resumes session for the President's State of the Nation address. So, ano ngayon? February 27, February, March, April, May, June. 5 months pa. 5 months pa. Okay. Magkakaroon daw, he said there will be a pre-trial meeting to agree on the number of witnesses and to mark the evidence to be presented. So, ito ang sabi niya, when the trial begins, it will already be a cross-examination. The marking of the evidence, agreeing on the witnesses to be presented, all this will be during the pre-trial, so we do not waste time during the trial proper. Okay, tama yun. Maganda. Escudero remained firm against calling a special session for the impeachment trial, but said the Senate will act if the President makes such a call. So, ang hinihintay lang ng Senate President, ang presidente natin, President Marcos Jr., kung siya mismong magpatawag ng special session, ayun, pwede, masimulan ang trial kagad. Kaya lang, kung walang special session na tawagin ng presidente, wala. So, July 29 or 30, pinaka-earliest nga pagsimula ng impeachment trial. Sabi niya, the palace said it would be awkward for President Ferdinand Marcos to voluntarily call a special session to expedite the impeachment of VP Sara. So, wala. Nagtuturuan sila. Ang sabi ng presidente, kung ang Senado ang mag-request for a special session, yes, mag-call ng special session. Kaya lang, ayaw mag-initiate ang palasyo na sila mismo ang magtawag ng special session. Okay, ito. Yung bagong survey. Napakaganda. Yung WR numero, isang non-partisan survey group. Sa kanyang survey, February 10 to 8 to 10 ata, 47 respondents said that they oppose the impeachment of VP Sara
while 33% they agree with it and 20% undecided. So, malaking revelation ito. Makikita mo talaga ang public sentiment against almost half, 5 out of 10 Filipinos ayaw. Undecided pa yung 20%. So, minority lang ang Pilipino na gustong ituloy itong impeachment trial na ito. Ang dami na nga nating problema. O, tingnan mo. Sa Supreme Court ngayon, 6 na kaso na ang naisampa laban sa administrasyong ito. O, PhilHealth issue, issue sa national budget, o issue sa impeachment, 6. So, kawawa ang Solicitor General. So, what happens? Tanong. Kung ang Supreme Court magdesisyon na unconstitutional yung pag-transfer ng PhilHealth funds. So, anong nangyari na sa sa 60 billion pesos na nai-transfer na? Nasaan na yun? Kung nagastos niya na, kung nagamit na nila sa mga proyekto, papaano ang PhilHealth? So, di ba ang kawawang taong bayan? Problema pa sa napakataas na presyo ng bilihin, bigas. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad yung pangako nila na pababain nila ang presyo ng bigas despite the fact na naibaba na nila ang tarifa ng imported rice. Mahal pa rin hanggang ngayon. So, ang daming problema ng ating bansa na sana yun ang unahin. Ito, naisingit naman ang impeachment. Sige na lang. So July 29 or 30, that's the earliest. So from now up to July 29, hopefully, ang Supreme Court meron na siyang desisyon tungkol sa petition ni Attorney Torion, yung grupo niya, at ni VP Sara, yung grupo niya, para itigil o mag-issue ng temporary restraining order dahil hindi nasunod ang proseso sa 4th impeachment complaint na endorse sa Senado. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong po kayo indirectly sa Tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito, binibigay natin, tinutulong sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng kanilang mga bahay. Namimigay tayo ng kaldero, plato, solar lights, plus livelihood. Nagpapatanim tayo ng sayote. Nag-harvest na sila ngayon, lakatan, malapit na silang mag-harvest. Panoorin nyo ang video na ito. Ituloy nyo lang ang inyong panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Bukin niyo ba eh? Bukin na lang. Tini. Pangko-opo. Makabangga ka pertisin eh. Apo, siko na eh. Po, gansi kong tabo. Yan mag-aipay na dia. Sa una, impang po. Tabi sa libutan na tabla po na daat umagod. Ba't ikaw dong? Ang sarap mo.
itong lumang kaya nung picturean man ko na kay Quiapo na doon at ang pumalangga. Sandik na. Dito sandig. Dito sandig ka alabat. Kaya nga po, salamat. Salamat kay Kuala. Kaya po, salamat sa iyo. Di mo ada ka na laki sa mga bisita. Kuan. Nasa lansang. Sa place. Tinadahan na po. Yung kinain tayo sa mga bulsot iba. Ito uno da. Dani, awa ano na sa Ay, iba. tag 3 minutes yun man. Ala nga, ang ala nga pinadampong manggutan. Bisa na ka, bisa kayo salamat ta ano mig ato pigto uno da dahil sa puso. Salamat kay natagaan mig atop na nagid among mga mawala na ning mga bulsot sa among mga atop sa sin kay naagid among mga bulsot sa among mga sin.